Please turn with me to Romans chapter 15, verse 15 and 16 once again. Romans chapter 15, verse 15 and 16. And this is what the Word of God says. Ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod. Yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. So nakita natin last Sunday mga kapatid na binigay ni Pablo yung kaniyang dahilan kung bakit sumulat siya sa mga taga-Roma ng may katapangan. First, upang bigyan sila ng reminder. Bawat isa sa atin ay nangangailangan po ng reminder sa mga katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat meron po tayong tendency na makalimutin tayo. Our tendency is to forget easily spiritual matters, pero ang mga bagay dito sa mundo ay hindi natin nakakalimutan. We remember the things that we ought to forget while we forget the things that we ought to remember. Ano ba ang ni-remind ni Pablo sa kanila? Lahat po ng basic na katotohanan, doctrines of Christianity sa chapter 1 hanggang sa chapter 15. At makikita natin mga kapatid, mga kaibigan, na bagamat sila po ay punong-puno na ng kabutihan, they were described as full of goodness, they were described as filled with knowledge, and they were also able to admonish one another. In other words, hindi po sila spiritually immature, but still, nakikita po ni Apostle Paul ang pangangailangan na sila ay bigyan po ng paalala. At wala pong local church na magsasabing, healthy, malusog na ang aming church, mature na ang aming church, hindi na namin kailangan ang reminder na yan. Hindi na namin kailangan na mapaalalahanan pa because we are already mature. No, wala pong local church na makapagsasabi dyan. And that is the reason that Sunday after Sunday, ang pinaka-central ng ating pagtitipon ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Para sa isang local church, upang manatiling gising, vibrant, alive, it has to remain gospel-centered sapagkat nag-iisa po ang ebanghelyo na ating pinapangaral. And so this morning, bilang karugtong sa pag-aaral natin last Sunday, pagbulay-bulayan po natin ang katangian ng gospel ministry. The essence of gospel ministry. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay. Una, gospel ministry is a gracious ministry. Pangalawa, gospel ministry is a bold ministry. Ginagawa natin itong may katapangan. At pangatlo, gospel ministry is a priestly ministry. Masaserdote na ministeryo or gawain. Nandito po yan, matutunghayan po natin sa ating teksto. Hindi nga lang masyadong lantad sa Tagalog translation. Kaya meron po tayong mga Greek words na ipapaliwanag later. Pumiling po tayo ng tulong mula sa ating Panginoon. O aming Diyos, Psalm chapter 119 verse 105 says, Your word is a lamp unto our feet and the light unto our path. In other words, ang inyong salita ay hindi vague, hindi confusing. Ito ay maliwanag, ito ay perspicuous, ito ay clear. Tulungan ninyo kami na maunawaan namin ang inyong salita sa umagang ito at mai-apply namin ito sa aming buhay. Again, grant us, O God, the illuminating grace to understand your word as well as enabling grace to apply your word in our lives. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. What are the essences of gospel ministry? Unang-una, gospel ministry is a gracious ministry. Sabi po ni Apostle Paul sa verse 15, Ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo. What's next? Dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos. Ano ang biyaya na ibinigay ng Diyos kay Pablo? Remember, si Pablo ay isang taga-usig ng iglesia. Formerly, namumuhi siya sa mga Christians.
Siya ay tagausig ng church at gusto niyang lipulin at wakasan ang church. Pero inabot po siya ng biyaya ng Diyos. At hindi lang siya niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, binigyan pa siya ng ministeryo upang maging apostol para sa mga hintil. So, hindi lang kay siya ay unworthy for salvation, unworthy of the calling of being an apostle. And so Paul acknowledged that everything that he had was the result of God's grace. Gustong paalalahanan ni Pablo ang mga Roman Christians about his rightful to authoritatively write them very boldly because he was writing as an apostle of Jesus Christ to the Gentiles. He was especially called by the grace of God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. Apostol siya para sa mga hintil at ang kaniyang authority, ang kaniyang calling ay meron pong kaakibat na autoridad, mga kapatid, mga kaibigan. But again, the calling of the Apostle Paul was gracious. Naunawaan po ni Apostle Paul na hindi po siya karapat-dapat sa calling na iyon. In fact, sa mga apostles, tinawag niya ang kaniyang sarili as the least of the apostles. Pinakahamak, 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and 10. Please turn there. Unang Korinto chapter 15 verse 9 and 10. Here is this man na wala pong self-entitlement. Here is this man na wala pong espiritu na nagsasabing, look at me and appreciate and admire me. He is not full of himself. Although God used him fully and mightily, but Paul was never full of himself. Instead, he was full of Christ. Kay Kristo siya nag-boast, mga kapatid, mga kaibigan, hindi sa kanyang sarili. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and 10 ang sabi dito, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. At hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Now, sino ba sa atin dito ang nandirito sa iglesia ng ating Panginoon nang hindi dahil sa biyaya ng Diyos? Sino ba ang makapagsasabi sa atin, I am here because of me? Mga kapatid, mga kaibigan, we are here solely because of the grace of God. It's not because of us. It's not because of anything in us that recommends us in the sight of God. It's because of God's grace that saved sinners like us, wretched sinners like us. And when we ponder upon the ministries that God has entrusted unto us, who are we? That God should use us for His ministry and for His kingdom. Who are we? We cannot boast of anything. Gospel ministry is a gracious ministry. That means, ang tanging batayan kung bakit naglilingkod tayo sa kaharian ng Diyos ay ang kanyang biyaya lamang. And what about in the carrying out of the task of the Apostle Paul as a gospel minister? And the carrying out of our task as ministers in our local church. Hindi po nagtitiwala si Pablo sa kanyang kalakasan, kundi nagtitiwala siya sa sustaining grace ng ating Panginoon, and by God's grace, we can also say the same. Philippians chapter 4 verse 13. Ang sabi po ni Apostle Paul dito, and this is a very common passage, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who gives me strength. Kinilala po ni Apostle Paul ang kalakasan, ang biyaya ng Diyos in the carrying out of his calling. Ano ba ang calling ni Pablo? Well, binanggit dito sa verse 16. He was called to be a liturgos in Greek language. Ang ibig pong sabihin ng liturgos is a public minister. So hindi po private capacity ang ministro, ang gawain ni Apostle Paul. But it is a liturgos, upang ako'y maging ministro ni Kristo. This is the word, liturgos, ministro. Dito po galing ang salitang liturgy in English.
upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil. Ang ibig sabihin ng liturgos is a public minister katulad ng mga pari sa lumang tipan na sa pamamagitan nila ay in-administer ng Diyos ang kaniyang decree sa pamamagitan ng mga pari na iyon. At ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang gawain po ni Apostle Paul was primarily public at nag-i-impact ito sa lahat ng mga nakapakinig sa kaniya at nakasaksi sa kaniya. And it was not only a public ministry, but it was in an official capacity representing the King of Kings and the Lord of Lords. In other words, si Pablo ay official minister of the government of heaven. At ang lahat ng mga mamamayan sa kaharian ng Diyos ay dapat makinig sa kaniya because he was speaking in the authority of the Lord Jesus Christ. Hindi dapat tanggihan ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ang bold exhortation ni Apostle Paul sa kaniyang liham. Instead, dapat nila itong tanggapin na merong pagpapasakop at meron pong paggalang sapagkat ibanghelyo ito ng Diyos. Now, ang tanong dito, mga kapatid, mga kaibigan, meron bang kapangyarihan si Pablo na gawing submissive ang mga tao sa kanyang autoridad at sa autoridad ng salita ng Diyos? Wala pong kapangyarihan si Paul. And that was why he needed God's grace to do it. And the same is also true sa ating case. Makapangyarihan ba ang pastor na tatayo sa pulpitong ito? Makapangyarihan ba ang sinong scripture reader na tatayo sa pulpitong ito to proclaim the message of God? No, we don't have any power. Kahit anumang background natin sa college education, nag-train tayo sa public speaking, we can only do that much. We stand here not on our own power and authority, but in the authority of the Word of God and in the power of the Holy Spirit. And that is why, while the pastor is communicating the message to God's people, he is also at the same time communicating vertically to God. Habang ginagawa po ang preaching, because we don't have any power to change the heart of anybody, to make the heart of any person submissive to the Word of God. That is why gospel ministry is a gracious ministry. Ang pagkatawag ng Diyos kay Pablo sa gawain ng pagiging apostol para sa mga hintil was gracious. But in the first place, ang kaniyang mensahe na pinoproclaim ay mensahe ng biyaya ng Diyos. Hindi po lumihis si Pablo sa message of the gospel. It's the gospel that he constantly proclaimed. Dahil si Pablo mismo ay produkto ng biyaya ng Diyos. Nasabi na po natin kanina na siya talaga ay kriminal. Sa madaling sabi, kriminal. Hindi man siguro siya actual na nakapatay, but he approved of the martyrdom of Stephen. And then talagang bit-bit niya ang autoridad ng mga pangulong pari to arrest the Christians in Damascus. Kalad ka rin sila pabalik sa Jerusalem. So he was really a murderer and a criminal by heart. He used to be a rebel. He used to be an enemy of God. Now, may karapatan ba ang Diyos na parusahan si Pablo? At hayaan na lang siya at mapahamak si Paul? Of course, meron. But in God's grace, inabot ng Panginoon si Pablo. God was not obligated to do it. Paul was not worthy. In other words, he was a product of God's grace. At ang sino mang tatayo sa pulpitong ito, kinakailangang produkto siya ng biyaya ng Diyos. Ang isang mangangaral ay dapat ligtas, born again, nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Na bago ang kanyang buhay, ang kanyang pusong bato ay napalitan ng pusong laman. The ministry of God's grace is a ministry that is done by the products of God's grace. Kung ang isang tao ay tinawag ng Diyos para sa pangangaral ng salita ng Diyos, first and foremost, kinakailangang ligtas siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
bago pa siya maging ministro ng biyaya ng Diyos, he must first of all fully understand the gospel of God's grace. Kinakailangang totoo ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa kanyang buhay na nagsasabing, if anyone is in Christ, he is a new creation. We are not preaching values education, but we are preaching regeneration. We are preaching change of heart and mind, change of inner principle. That's what we are proclaiming. We are not teaching good manners and right conduct. We are proclaiming the grace of God that saves sinners like us. So ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ay kinakailangang totoo sa buhay ng isang mangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. It's the gospel of God. Ang tawag po sa Romans chapter 15 verse 16 ng Ebanghelyo is gospel of God. Bakit kaya tinawag itong gospel of God? Of course, it is the gospel of Christ. We know it. But why is it called gospel of God in this case? Dalawang rason. First, ang Ebanghelyong ito ay ang Diyos Ama ang may akda. It is the gospel authored by God. In the eternal covenant of redemption, pinanukala ng Ama ang scheme of salvation para sa kanyang mga pinili na ibibigay sa kanyang anak as a gift. So the church is given by the Father to the Son as a gift. We read that in Isaiah chapter 53. John chapter 6 verse 37 to 39. Please turn there. John chapter 6 verse 37 to 39. Ang sabi po dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. You see? Ang mga tao ng Diyos ay ibinigay ng Ama sa Kanya even before the foundation of the world. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang mga lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman. So sa lahat ng ibinigay ng Ama sa akin, huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. This is our comfort. This is perseverance of the people of God. Hanggang sa wakas. Pero ano bang uring regalo ang ibinigay ng Ama kay Kristo? Shimmering, sparkling diamond na regalo. Parang Ama na nagbigay ng regalo ng kanyang anak, pero regalong sira-sira. Kung manood kayo sa YouTube, mahilig ako manood ng sa mga spare time, yung restoration videos, yung nire-restore, yung mga matandang gadget na talagang pag nire-restore, nagmukhang bago. Ganyan po ang regalo, mas higit pa nga kalala sa ganyan. Binigay ng Ama ang bayan, ang mga tao sa kanyang anak, but the gift was wretched by sin. Madungis sa kasalanan. Talagang kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Anak, ito yung regalo ko sa iyo. Pero God's eyes are too pure to behold evil. Pagtingin ng Ama sa regalo na ibibigay niya sa kanyang anak, punong-puno siya ng galit at puot sapagkat sila ay makasalanan. Madungis sa kasalanan. And so, in order for that gift to be acceptable in the sight of God, and in the sight of the Triune Jehovah, kinakailangang i-restore, kinakailangang maging malinis, kinakailangang mahugasan sa banal na dugo ng anak. In the eternal covenant of redemption, that was the agreement between the Father and the Son and the Holy Spirit. Here is the gift, but you have to redeem this gift by your blood. And that is why Mark chapter 10 verse 45, please turn there. Mark chapter 10 verse 45, ang sabi dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kinakailangang ibigay niya ang kanyang buhay for their restoration. The gift was wretched
by sin, mga kapatid, mga kaibigan. The wrath of God is revealed from heaven against all forms of godlessness and wickedness of men who suppress the truth in unrighteousness. Romans 1:18. The Son of God agreed, and the Holy Spirit took the task of applying Christ's redemptive act in the hearts of God's people. And what the Holy Spirit does is He causes them to be willing on the day of His visitation. The Holy Spirit causes us to be willing on the day of effectual calling. Psalm chapter 110. At ang ginagawa ng banal na Espiritu is that He sanctifies God's people that they may be acceptable to God. That's why it's called the gospel of God, because it is authored by God. Pinanukala ito ng Diyos. Pero pangalawa, it is called the gospel of God because it is the gospel about God. For God so loved the world that He gave. Meaning to say, the gospel is about the love of God. Wag po nating, of course, Jesus Christ is our advocate. Diba? Ang ating Panginoon, ang ating tagapagtanggol. And He is pleading before the Father daily for His people. Pero wag nating isipin na parabang kailangan pang i-persuade ni Jesus ang kanyang Ama upang patawarin tayo on the basis of His blood. May mga hymns na sinusulat na ganyan. That Jesus Christ needs to plead and to persuade on the basis of His blood. Kinakailangan i-convince pa ang Father. No, hindi po ganyan. God authored the gospel. Of course, Jesus Christ serves as our advocate, pero hindi na kailangang i-convince pa ang Ama, i-persuade upang patawarin tayo. He forgives on the merit of the blood of His Son because He authored the gospel. Siya ang may akda ng gospel. It's all about God. It is called the gospel of God in Romans 15:16 because it's the gospel about God, about His electing unconditional love, patungkol sa eternal na hustisya ng Diyos na mabibigyang kasiyahan lamang sa pamamagitan ng ganap na dugo at katuwiran ng kaniyang anak. It is the gospel about God's unconditional love to the point na hindi niya ipinagkait ang kaniyang anak na si Jesucristo upang iligtas ang kaniyang mga tao. Hindi niya ipinagkait ang kaniyang anak mula sa kaniyang puot at galit in order to save unworthy sinners like us. So it's grace. Now, what does the Apostle Paul say about the gospel minister in the 21st century and in all of the ages? Sa ating henerasyon, the gospel minister, the calling of God sa mga ministro ng Ebanghelyo ay sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. A minister must be a result of God's grace. At kinakailangang mabigkas ng isang manggagawa ang mga salitang natanggap ko ang gawaing ito, ang paglilingkod na ito sa biyaya lamang ng Diyos. There can be no doubt about it. And he must constantly ascribe his calling to God's grace alone. Kung hindi niya maggagawa yan at mabibigkas yan at hindi taus-pusong kilalanin yan, he should not enter into the pulpit. Wala po siyang karapatan na tumayo sa pulpito upang ipangaral ang salita ng Diyos. That's the first point. The gospel ministry is a gracious ministry. But then secondly, the gospel ministry is a bold ministry. Sabi po ng Romans chapter 15 verse 15, "But I have written very boldly to you." Now, i-convert natin ito sa pagsasalita. We should speak very boldly because the Word of God is sharper than the two-edged sword. And the Word of God is not a joke. It is the Word of the King of Kings and the Lord of Lords. And so, we proclaim the Word of God boldly. And we are not afraid to expose sin. Ang ating lipunan ngayon ay tumatanggap na sa LGBTQ at iba pang mga uri ng kasalanan na naging fashionable sa ating lipunan. But we proclaim on the basis of the authority of the Word of God that there is judgment to come. And we do not hesitate to preach against sin
Because Jesus Christ doesn't hesitate to do so, and the Word of God doesn't hesitate to do so. Why should the church be mellow in its language? The Bible is full of challenges for sinners to repent of their sin and turn to Jesus Christ. And so does the Church of Christ. The Church of Christ preaches repentance and faith in the Lord Jesus Christ. But I have written very boldly to you. Very boldly. And then, sinabi din ni Pablo boldly ang epekto ng justification, and that is personal holiness. Lahat ng kaligtasan ay nagbubunga ng kabanalan. And therefore, kung isang tao ay magsasabing ligtas siya, pero walang pagbabago sa kanyang buhay, that contradicts the statement of the Word of God. That if anyone is in Christ, he is a new creation. And then, tinuruan nga tayo ni Paul, Romans 13, to be submissive to governmental authority so long as that authority is in accordance to the Word of God. So, sumulat po si Pablo boldly. It is a bold ministry. Sapagkat nakikita po ni Paul ang halaga ng kaluluwa ng mga tao. The souls of the people are too precious na magiging mellow siya sa kaniyang pananalita, bagamat humaharap na sila sa panganib. Kung merong bata na unconscious, naglalaro-laro sa dingding, pero meron palang live wire doon. Gumaganon-ganon ang bata, no? Wala lang talaga sa kanya. At ikaw na nakakakita, very soft ang pagsasalita mo. Talagang sisigaw ka. Tatakbo ka in order to rescue that child from impending danger. And that's what gospel ministry is all about. We rescue souls from eternal damnation very boldly. Now, boldness doesn't mean arrogance. Hindi po ibig sabihin na tayo ay nagmamayabang or meron tayong purposed harshness. Kasi ang salita ng Diyos ay kinakailangang maituro ng may pasensya, may pagtitiis, merong kababaang loob, pero merong unshakable firmness. That's what boldness is all about. And napaka-matayog ang calling na ibinigay ng Panginoon kay Paul at sa lahat ng mga ngaral sa pag-aaruga ng mga kaluluwa ng tao. Kaya ang message po natin ay hindi po shaky-shaky, wavy-wavy. It should be firm, mga kapatid, mga kaibigan. At yun din ang nature ng utos ni Pablo kay Timoteo, yung kanyang mini-mentor sa gawain. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Remember, it's a pastoral charge. It's a command. And the command of Paul to Timothy was that he should be bold. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang sabi po dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka. Oh, it requires boldness. Di ba? Tuwirin mo ang mali. Manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. People of the world call bold preaching as bombastic. Di ba? Ginagawa nilang negatibo masyado yung language. But in a sense, I'm not against the word bombastic. If we need to blast the soul of the person so that they would awaken, then why not? Kasi ang sabi dito, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka, na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. And then, ang utos po ni Pablo kay Timoteo in his conduct, in conducting his office is command mode. 1 Timothy chapter 4 verse 11. Command mode. Ano daw ang gagawin ni Timoteo sa mga tao? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, iutos, di ba? It's a command. Iutos at ituro mo ang mga bagay na ito. That's why preaching is authoritative. Acts chapter 17 verse 30. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, it's really authoritative. It's bold. Ang language po ni Paul dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Say for example, kaibigan, last week, wala kang pakialam sa Diyos.
Wala kang pakialam sa salita ng Diyos, wala kang pakialam sa kaluluwa mo. Hinahamak mo ang salita ng Diyos, ang Bible study, hinahamak ng puso mo. Pwede naman sanang lipulin ka ng Panginoon last week. Pero buhay ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin, pinalampas ng Diyos ang panahon ng kahangalan mo. May karapatan ng Diyos na lipulin ka because of your rejection against Him and His Word. Pero pinalampas ng Diyos. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. It doesn't mean to say na pinalampas ka ng Diyos last week or last year. It doesn't mean to say that you are safe forever. God commands you to repent of your sin and turn to Jesus Christ and surrender your life to the Lord. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. And Jesus Christ tells us, maliban na kayo'y magsisi, kayo man din ay mapapahamak. Kaya nagtatalaga ang Panginoon ng mga kalalakihan na mangaral in season and out of season. Na hindi natatakot sa mukha ng mga tao, na hindi pinapagaan ang message, bagkus ay binibigkas ang message as it is according to the Word of God. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon kay Ezekiel. Please turn to Ezekiel chapter 3, verse 7 to 9. Ezekiel chapter 3, verse 7 to 9. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, here is God's warning to Ezekiel. At ito din ang warning ng Panginoon sa mga preachers na katulad namin, hindi po lahat makikinig. Meron pong habang nagtuturo ang pastor, ang puso ay nanlalait sa mga nakikinig. Meron pong natutulog at inaantok at wala talagang pusong nakikinig. Ito din ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, ngunit hindi ka papakinggan ng sambahayan ni Israel, sapagkat ayaw nila akong pakinggan. Sapagkat ang buong sambahayan ni Israel ay may matigas na noo at may mapagmatigas na puso. Narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha. This is what a preacher ought to be. Makapalang mukha. Matigas ang mukha. Laban sa matigas na puso ng mga tao. At ang iyong noo, laban sa kanilang mga noo. So ano na ito? Sa Bisaya pa, sungag na ni. Kumbaga, talagang banggaan na ng noo. The preacher carrying with him the authority of God's word at ang matigas na puso ng mga tao. Ginawa kong batong matigas. Ginawa kong batong matigas kaysa batong kiskisan ang iyong ulo. Praise God for the hardness of the head of the preachers to proclaim the word of God boldly. Huwag mo silang katakutan o manghina man sa kanilang paningin, sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. So in other words, if the message is bold, if the message is strong, ano ba ang paraan natin sa pagsasalita? Magsisi kayo. Mga kapatid, mga kaibigan, na kung hindi kayo magsisi, kawawa kayo. Ganyan ang pagsasalita. Souls are too precious to be rescued, that the manner of gospel ministry should be bold. At binigay ni Pablo yung reason ng kanyang boldness, no? Una, because of his high calling. Because of the grace that was given me from God. Sineryoso ni Pablo ang calling niya bilang preacher. To be a minister of Christ Jesus. And by the way, speaking of malumanay na boses, meron talagang mga grupo ng relihiyon na tinitrain talaga nila yung kanilang mga tao na talagang malumanay, walang buto ang pagsasalita, walang autoridad. That's not what gospel ministry is all about. That's not the description of gospel preaching na binigay ng Diyos kay Ezekiel. And then, isa pang rason kung bakit si Pablo ay bold sa kanyang pananalita is that gusto niyang makita na ang mga mananampalataya ay lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Romans 15:16,
upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod. So, itinuring ni Pablo yung preaching as an offering of the Gentiles. Inu-offer ni Pablo yung mga Gentiles. At gusto ni Pablo na yung ialay niya ng mga Gentiles sa harap ng Panginoon na produkto ng kanyang ministeryo ay kalugod-lugod. Yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. So that's the reason as to why Paul proclaimed the Word of God boldly. And by the way, ang pinaka-ultimate na layunin ng bold reminder ni Apostle Paul, ang pinaka-ultimate na layunin ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos bilang ambassador of Christ, public minister, priestly service, is the sanctification of the people of God. So that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. At ito din po ang purpose kung bakit nangangaral tayo Sunday after Sunday, upang ang mga mananampalataya ay magiging mas kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Remember, the standard is God's holiness. Be ye holy, for I, the Lord your God, am holy. Pursue peace with all men and holiness, without which no one will see the Lord. Meron pong isang young preacher na tinanong ng wife ng old preacher. Merong old preacher. Siyempre, ang wife niya ay old din. And ang assumption natin ay matagal na rin sa pananampalataya. And this young preacher was invited na magsalita sa kanilang church. And tinest ng pastor's wife yung young preacher na iyon. Ang question ay ganito, how good must a person be if he is to enter heaven? Gaano kabait, gaano kabuti ang tao upang siya ay makapasok sa langit? How good must a person be in order to enter heaven? Ano ba ang sagot? The answer is as good as God. Di ba? Be perfect, for your heavenly Father is perfect. For all have sinned and fall short of the glory of God. Meaning to say, there is no one righteous, no, not even one. Sa pamamagitan ng ating kabutihan, scripture reading kanina, ang ating kabutihan ay maruming basahan, pasadura lamang sa harapan ng Diyos. How good must you be, my dear friend, in order for you to enter heaven? You must be as good as God. But that is impossible. That is impossible. You can only be as good as God kung ang katuwiran ni Kristo ay idadamit sa iyo, and that is the message of God's grace. God requires perfect obedience. Hindi natin kayang sundin ang utos ng Diyos perfectly. And so Jesus Christ came here as a substitute. Siya po ang sumunod sa batas ng Diyos perfectly. And God requires perfect sacrifice and perfect payment of sin by blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Jesus Christ did that on the cross of Calvary. In other words, we become as good as God if we put on the righteousness of the Lord Jesus Christ. At bakit tayo niligtas ng Diyos? Upang manatili sa ating kasalanan? No. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Ano ang kalooban ng Panginoon para sa lahat ng kanyang mga tao? For this is the will of God, your sanctification. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal. And therefore, ang isang tao na nagkiklaim na siya ay Kristiyano, pero walang bunga ng kabanalan sa kanyang buhay, ay nagpapatunay lamang na hindi siya tunay na Kristiyano at hindi siya tunay na mananampalataya. Banal tingnan sa labas, pero pagdating sa bahay, napakalutong ng pagmumura. That person is a hypocrite and he will be exposed on the judgment day. Pero wag nating kalimutan po, mga kapatid, mga kaibigan, na ang kabanalan ay hindi natin yan makakamtan. Ayon pa sa ating Sunday school kanina, hiwalay sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sapagkat the passage, Romans chapter 15, verse 16 tells us that the believers are sanctified by the Holy Spirit. Now, bagamat ang sanctification ay hindi po passive, because we are commanded to work out our salvation with fear and trembling, but then,
That passage also tells us that it is God who works in us to will and to do according to His good pleasure. So in other words, we are saved by grace, and we go on with our Christian journey by grace. And that is why we are called Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite, because we are heralding the grace of God. We don't have any other message, but the grace of God alone, sola gratia. That leads us to the third point. What is the essence of gospel ministry? First, gospel ministry is a gracious ministry. Pangalawa, gospel ministry is a bold ministry. At pangatlo, gospel ministry is a priestly ministry. Mala saserdoting gawain. Ang calling ni Pablo ay hindi lamang po liturgos, hindi lamang po public, kundi ito po ay priestly. Wala po sa Tagalog translation po ng Bible, pero sa original Greek language, error gunta. Ibig sabihin, ministering as a priest. Kaya nga, ang sinasabi po ng verse 16 na naglilingkod sa banal na gawain, itong banal na gawain, ang allusion nito ay ang priestly ministry sa Old Testament. Naglilingkod sa banal na gawain ng ebanghelyo ng Diyos. Ang mga pari sa lumang tipan ay nag-aalay ng sakripisyo, ng handog, by blood. Diba? Kailangang magpadanak ng dugo, magkatay ng mga hayop sa Old Testament. And taon-taon nilang ginagawa yun. Can you imagine, ha? Ang dami ng mga innocent animal victims na namatay. Kinakailangan gawin yon because that pictured the blood of Christ. Si Kristo ang kordero ng Diyos. So, ang mga pari sa lumang tipan ay nag-aalay ng sacrifice para sa kasalanan ng mga tao. Now, sa paglilingkod ni Pablo bilang priestly minister at paglilingkod ng mga pastor bilang priestly minister, ano ba ang sacrifice na ating ialay? Meron tayong bloody sacrifice na itataas? No? Ang sacrifice na ating ialay ay ang once for all times sacrifice of Christ at the cross of Calvary. Once and for all times. Hindi yung tipong inumpisahan ni Kristo yung sacrifice at hanggang ngayon ay nagpapatuloy, araw-araw nagpapatuloy, hindi patapos ang sacrifice ni Christ. Nagpapatuloy sa pamamagitan ng pinapartake natin, ongoing bloodless sacrifice, bloodless. Samantalang sinasabi ng salita ng Diyos, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ano ba ang sacrifice na ating inaalay upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao? The once and for all times finished sacrifice of Christ on the cross of Calvary. Yun ang ating pinapangaral. Gospel ministry is a priestly ministry. Ministering as a priest, the gospel of God, so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Now, this may sound strange, sapagkat ang Biblia ay nagsasabi na sa bagong tipan, wala na pong mga pari sa bagong tipan, sa New Testament. Ang Christianity ay meron lamang isang pari. At sino yon? Si Jesus Christ. He is the great high priest. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Jesus Christ is the only high priest ng bagong tipan. Lahat ng mga pari sa lumang tipan ay nabuwag na sapagkat dumating na ang pinakapangulong pari, the great high priest of all, si Jesus Christ, who offered His blood. Yung mga inferior na mga pari sa lumang tipan, ano ang kanilang inalay? Dugo ng mga hayop. Pero ang ultimate priest ay dumating na, wala nang iba kundi ang ating Panginoon. At inalay niya ang kanyang dugo, kaya wala na pong mga pari bilang opisyalis ng iglesia ng Panginoon. Patutunayan natin yan mamaya. Ang trabaho po ng pari ay mamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya yung mga pari sa lumang tipan, they served as mediator, tagapamagitan. Sila yung nag-aalay ng sacrifice on behalf of the people of Israel. Pero sa bagong tipan, si Kristo ang namagitan at inalay niya ang kanyang dugo. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kung sinasabing isa, hindi po ito dalawa. Isa lang ito.
Wala nang ibang pangalan. Si Peter, sila Mary, sila John, sila James, hindi po sila kasama dito. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5. You have your Bibles with you. Please open. Ang sabi po dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So if ever we have to be acceptable in the sight of God, we have to come to Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga sa mga church officers or sa mga ministro ng iglesia ng Panginoon sa Ephesians 4:7, wala na pong mga priests. Wala nang mga priests na binanggit. Ang sabi po dito, Ephesians 4:11, please turn there. Ang mga priests sa lumang tipan po iyon. Ang priest natin sa bagong tipan ay ang ating Panginoong Hesukristo. And we are also serving as priests, each one of us. Pero yung priest as an office sa church, no. Ang sabi dito sa Ephesians 4:11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Kaya, nandun sila, Apostle Paul. Ang iba ay mga propeta. Wala na sila ngayon. Pero, pinagkalooban ng Panginoon sila na maging propeta. Ang iba'y ebanghelista, evangelists, nandito pa sa ating kapanahunan ngayon. At ang iba'y pastor at mga guro. Pastor at mga guro. Wala pong pari. Wala pong pari. Sapagkat si Kristo na po ang ating pari. Pastor at mga guro. So ang pastor ay kinakailangang maging guro. Kinakailangang magturo. Now, ang tanong dito, kung ang Christianity ay meron lamang isang pari, kinontradict ba ni Pablo ang kanyang sarili nung sinabi niyang, he is serving in a priestly ministry? Hindi po. Hindi po kinontradict ni Paul ang kanyang sarili sapagkat sa paglilingkod ni Pablo, ang kanyang itinaas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 17, Romans chapter 15, verse 17. Sino ang itinaas ni Pablo? Hindi ang kanyang sarili, hindi ang kanyang posisyon, kundi si Hesukristo. Christ-centered. And that is why the motto of our church is founded on the Bible, focused on Christ. Sabi ni Pablo, kung magkagayon kay Kristo Jesus, ay mayroon akong dahilan upang magmalaki. Anong dahilan niya upang magmalaki? Kay Kristo Jesus. Sa aking gawain para sa Diyos. Romans chapter 5 verse 18. Ang sabi dito, 15 verse 18 rather, karugtong, sapagkat hindi ako mangangahas magsalita ng anumang bagay, maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko upang sumunod ang mga hintil sa salita at sa gawa. So Paul boasted, but Paul boasted 100% in Christ. And the focus of Paul's ministry is not in himself. It's in the Lord Jesus Christ. Not in his status as an apostle, but in the Lord Jesus Christ. So ano bang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya that he was ministering as a priest? Well, sapagkat ang allusion ni Pablo ay yung Old Testament, no? He was talking about offering up of a people as a holy sacrifice. Na pagharap ni Paul sa Panginoon, ipipresent niya ang produkto or ang bunga ng kanyang pagpapagal. So inihalin tulad iyon ni Pablo bilang alay. The offering of the Gentiles. Di ba, meron ding passage sa Bible na ialay natin ang ating sarili sa Panginoon, ang ating sariling katawan. That's a priestly act. If we are to take it that way. Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi po dito, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So ang pastor ay tutulungan ang mga tao upang ialay nila ang kanilang sarili sa Diyos bilang handog na buhay. So nakita ni Pablo ang kanyang ministeryo as an instrument in the hands of God to raise up a holy people. Ayon pa kay Charles Hodge. Sabi po ni Charles Hodge, in this beautiful passage, we see the nature of the only priesthood which belongs to the Christian ministry.
It is not their office to make atonement for sin. Gawain yan ni Kristo. Or to offer a propitiatory sacrifice to God. But by the preaching of the gospel to bring men by the influence of the Holy Spirit to offer themselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So ang isang pastor ay meron dapat hangarin na i-present ang iglesia bilang banal na handog sa Diyos. Kaya nag-alala si Pablo para sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ang sabi po dito, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa sa isang lalaki, at kayo'y maiharap po kay Kristo bilang isang malinis na birhen. So iba na naman ang analogy ni Paul. He wanted to present the church as a holy bride in the sight of Christ, as the bridegroom. Nakuha po natin? That's faithful gospel proclamation. Again, katulad ng sinabi ko kanina sa Sunday School, ang isang iglesia na very loose sa pangangaral ng salita ng Diyos is a church that is less holy. Because the Word of God says, sanctify them by your truth. The Word is truth. So papaano gawin ng pastor ang gawain na yan upang mapabanal ang iglesia? Through the preaching of the gospel. This is the work of the gospel. The constant proclamation of the gospel of God. Ministering as a priest, the gospel of God. Please turn to Isaiah chapter 66 verse 20. We are almost there. Isaiah chapter 66 verse 20. Ang sabi dito, at kanilang dadalhin ang lahat ng inyong mga kapatid mula sa lahat ng mga bansa bilang handog sa Panginoon. So ang mga kapatid daw, ang ihahandog sa Panginoon na nakasakay sa mga kabayo, sa mga karwahi, sa mga duyan at sa mga mola at sa mga kamelyo sa aking banal na bundok na Jerusalem. Sabi ng Panginoon, gaya ng pagdadala ng mga anak ni Israel ng kanilang handog na butil sa malinis na sisidlan sa bahay ng Panginoon. So the pastor will be able to carry that task by constant gospel proclamation. And he gives himself to carefully delivering the Word of God. Ang salita ng Diyos ang ipapangaral. Hindi po ritual, hindi po seremonyas, hindi po paulit-ulit na panalangin, but the sariwang paglalahad ng salita ng Diyos. John chapter 21 verse 15. Ano ang utos ng Panginoon kay Pedro at sa lahat ng mga lingkod ng Diyos? Ang utos is palaging pakainin ang mga tao sa salita ng Diyos. John chapter 21 verse 15. At ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, John 21 verse 15. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Meaning to sa higit kaysa mga isda or sa kung anuman. Sinabi niya sa kanya, upo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Boske, or feed in Greek language. Pakainin. Anong ipapakain? Salita ng Diyos. The bread of life. 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2. Ang salita ng Diyos ay tinatawag na gatas, pagkain at inumin. Ang sabi po dito, 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2, ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang bahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo, na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Not by selfish interest, serving God, shepherding the flock of God, not out of selfish interest, but by the heart that really wants to serve the Lord. Papaano gagawin pa ito ng pastor?
sa pamamagitan ng pananalangin para sa kawan. The pastor must be a man of prayer, praying for the flock daily. Praying for them. Hindi sa yung tipong, hindi na ako mananalangin kasi si pastor nagpipray na para sa akin eh. Di ba yun ang concept ng marami? Hindi na sila magpipray para sa kanilang sarili. Wala talagang relationship sa Panginoon. Kasi ang iba na ang nananalangin para sa kanila. We pray for ourselves, but it also comforts us that other people are also praying for us. Ephesians chapter 1, verse 15 and 17. Ephesians chapter 1, verse 15 and 17. Ang sabi po dito, dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. So maganda ang report na narinig ni Pablo sa mga taga-Efeso. At ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat para sa inyo, na binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng aking Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Now, how do we conclude this message, mga kapatid, mga kaibigan? Huwag nating isipin na itong gracious, public, bold, and priestly and evangelistic ministry ay limitado lamang sa mga pastors at sa mga apostol. Now, ang ibang passages ng banal na kasulatan ay nagsasabi na tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa gawain ng pagkapari, priestly ministry. Wala nang pari as church office. Itinalaga ng Panginoon ang mga pastors and deacons sa loob ng iglesia upang pangasiwaan o pangalagaan ang church. Pero ang bawat miyembro ay tinawag sa gawain ng pagkapari. Meaning to say, we pray for one another and we instruct one another. 1 Peter chapter 2 verse 5. Ang sabi po dito, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood. Sino ang sinulatan ni Peter? Mga believers, mga ordinary church members. Para sila ay maging ano? They are called to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Now, bilang mga pari, all of us are called into a holy priesthood. Ano ang i-offer natin? Sacrifices. What kind of sacrifices? Sacrifices of praise. According to Hebrews chapter 10, we offer unto God the sacrifice of praise. It is a sacrifice washed by the blood of Jesus. At minsan, ang sacrifice of praise ay sacrifice of praise talaga. Sacrifice. Literal na sacrifice. Na kahit pagod ang ating katawan, pupunta tayo sa church. Mag-sacrifice tayo sa ating katawan upang makasama ang mga tao ng Diyos sa pagsamba. Ay, di ba sacrifice? Hindi yung tipong, Pastor, hindi ako nakasimba last Sunday dahil may sipon kasi ako eh. Bakit? Ang ilong bang ilalakad papunta sa church? Diba? May mga ganun. They cannot take the necessary sacrifice to offer unto God. The sacrifice of praise. Meron naman pong paraan para dyan. But in worst cases, we have to be charitable, of course. We have to be charitable. Kung talagang makakahawa na yung talagang we would rather stay at home and intercede and pray. Itong priestly ministry is a work for each of us. Bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon not as a church office, but as a priestly minister, na tayo ay lalapit sa trono ng biyaya. There is already an access to the throne of grace. Malaya na tayong makakalapit sa presensya ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Exodus chapter 19 verse 6, ang sabi dito, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari. So meaning to say, bawat believer ay tinawag bilang mga pari. At isang banal na bansa, ito ang mga salitang sasabihin mo sa anak ni Israel. Ang ibig sabihin, bilang mga pari, bawat isa sa atin ay iingatan at babantayan ng mga members upang sila ay manatiling lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang pinaka-purpose talaga ng church ministry is that matupad ang Romans chapter 15 verse 14. Please turn there. Ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko.
na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. Ang token ng gospel ministry is that ang mga members ay full of goodness. Meaning to say, walang malis, walang wrong motivation. Filled with knowledge, meaning to say, marunong i-apply ang salita ng Diyos. Able to admonish one another, tuwirin ang isa't isa. And the Bible says, admonish one another daily. Now, kinakailangan nating huminga daily. Kasi kung hindi ka nahihinga, mamamatay ka. Bakit sinasabing admonish one another daily? It means we need admonishment daily. Admonishment from the Word of God and admonishment from church brethren. Encouragement from the brethren of the church. Now, hindi ko po alam kung saan po ito i-insert sa ating meditation ngayon, pero gawin na lang po natin itong bonus. Ang sabi po sa verse 16, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus, binigkas si Hesus Kristo, na naglilingkod sa banal na gawain sa Ebanghelyo ng Diyos, binigkas ang Diyos Ama, upang ang paghahandog sa mga hintil ay maging kalugod-lugod, yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Meaning to say, the gospel ministry is a Trinitarian ministry. It preaches the triune Jehovah, Father, Son, and Holy Spirit. At naway maging matapat tayo sa pagganap ng ministry na ito. Gracious ministry, bold ministry, priestly ministry, and most of all, Trinitarian ministry. The God of the Bible is triune Jehovah, and if your God is oneness, you are worshiping not the God of the Bible, but the God of your imagination. You are worshiping an idol, and no idolater shall inherit the kingdom of God. It's a Trinitarian ministry, mga kapatid, mga kaibigan. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, huwag mong isipin na ikaw ay mabait na mabait, at ikaw ay tatanggapin ng Diyos dahil sa kabaitan mo, di ba yung common na pananalita? Wala namang relihiyon na makakapagligtas sa atin. Totoo naman, hindi talaga makakapagligtas ang relihiyon. So wala namang relihiyon na makakapagligtas sa atin. Tayo lang ang magliligtas sa ating sarili. And that is terribly wrong. Totoo yung una na walang relihiyon na makapagliligtas sa atin, whether Baptist, Methodist, or Presbyterian, or whatever. Wala talagang relihiyon na makapagliligtas sa atin. Pero hindi talaga totoo na tayo ang magliligtas sa ating sarili. Ang Diyos ay banal. Kaya mo bang abutin ang kabanalan ng Diyos? Ang requirement ng Diyos ay 100% perfection. Kaya mo bang abutin yun, kaibigan? Ang requirement ng Diyos is 100% na kabayaran sa kasalanan mo. Kaya mong gawin? No, hindi mo kaya, kaya't hindi ikaw ang nagliligtas sa sarili mo. Sino ang sinugo ng Ama upang iligtas ang mga makasalanan na tulad natin? Ang kaniyang anak na si Hesus Kristo, na nag-alay ng kaniyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kaniya. So the challenge, my dear friend, do not look at religion. Malalaman natin ang religion ay kulto kung hindi si Kristo ang itinataas, kung ang leader ang itinataas. Do not look at religion. Look at Christ. Look to Christ and live. Repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ alone, and you will be saved. Now, gawin mo ito ngayon. Baka bukas ay huli ng lahat. After this, meron pong isang kapatid na titindig para kay Kristo. Bibiniyagan in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Trinitarian God, Triune Jehovah. Titindig sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao upang magpatotoo na inalay niya ang kanyang buhay para sa ating Panginoon. Maglilingkod at sasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Let's pray for her and join her in rejoicing in her act of surrendering of her life to the Lord. At naway ang bawat isa ay mangusap ang salita ng Panginoon, ang means of grace na ating matutunghayan ngayon. Be baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And here is someone na boldly, walang takot, hindi alintana marahil ang pang-uusig sa mga kaibigan, pangungutya, but she has decided to follow Jesus. And we pray that there will be no turning back. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito.
At naway kinausap ninyo ang bawat isa sa amin. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na manatiling matapat sa aming Panginoong Hesukristo at matapat sa inyong salita. Na mapanatili ang gracious ministry, ang bold ministry, ang priestly ministry of proclaiming the gospel. Every time we proclaim the gospel, proclaiming the blood of Christ, we are actually engaged in priestly ministry. It's Jesus Christ, the high priest, that we are proclaiming. Tulungan ninyo kami na manatiling matapat sa inyo, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, ang gagawin po natin ngayon, bago po tayo mag-closing hymn, ay bubuksan po ang main door and bubuksan ang main door and then doon po ang baptistry sa labas kasi. So pwede tayong pumunta doon para masaksihan po ang gawain ng pagbabaptize. Okay? So, pwede. Gawin lang po natin ang may kaayusan at ano lang po ito, saglit lamang po ito. Pero though saglit, meron po talagang solemnity ang occasion na ito sapagkat gagawin natin ito sa harap ng Diyos at sa harap ng mga saksi. We have decided to follow Jesus in our water baptism before. Hindi po nagliligtas ang water baptism at tubig lang yan. Walang magic yan. But it's a public proclamation that one is already in the Lord Jesus Christ. Hindi kinahiya ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga nanonood online, we will have intermission for a while and then we will have our closing hymn later. Proceed na po tayo sa labas.